Diyos ang kanyang mapagpalang salita. Tayo po'y manalangin sa oras nito. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapagpala mong pangalan Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silong ng langit, ibabaw ng lupa na siyang sukat lamang naming ikaligtas. Your name is above in every other name. There is Jesus. There is power, there is hope, there is healing, salvation, redemption in thy name. We believe in thee, O God. We trust in thee. There is Jesus. Hallelujah. Leading prayer, beloved, honorable pastor. Anoint thy words, O God. Put thy words in my mouth. In the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyong hadlang, pag-aalinlangan, demons of destruction in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon, luwalhatiin po ang dakilat banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon. At bago pong lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior, and I give double honor and respect to our dearly beloved, honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeda, the interim prophet of our loving God. And we always cherish the blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, their beloved children, whole blessed Almeda family, at sa lahat pa ng ating mga webcast viewers, minamahal around the globe, at sa lahat mga minamahal ko ng ating mga taga-subaybay, Amen, buong Luzon, Visayas, at sa buong Mindanao, mga minamahal dito po sa dako ng Zamboanga City, Zamboanga Peninsula, Western Mindanao. To all our beloved Muslim brothers po, mga minamahal, ay magandang gabi po. Minamahal sa inyo pong lahat. At sa lahat ng ating minamahal na mga taga-subaybay at patuloy pong matyaga na umantabay sa ating banal na gawain, minamahal, ay amin pong ipinapaambot ang amin pong pagpapaumanhin, mga minamahal, sapagkat ilang araw po na nawala po, mga minamahal ko, ang Jesus Miracle Hour, under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal sa ating pong webcast. Gawa nga po mga minamahal ko na nagkaroon po kami ng problema sa linya ng internet through PLDT. Mga minamahal, almost 5 or 6 days kung hindi po ako nagkakamali na hindi po kami nakapagsagawa ng programa, mga minamahal, sa kahanginan dito po sa mga minamahal gawain ng Jesus Miracle Hour under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry. At salamat sa mahal na Panginoon, mga minamahal, na sa gabing ito muli, binigyan po tayo ng pagkakataon ng ating mahal na Panginoon na maihayag ang mabubuting bagay na gawa ng ating mahal na Panginoon. At patuloy po tayong pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. At salamat sa Panginoon sa kapayapaan at kagalakan, bagamat nariyan po ang maraming hadlang ng kaaway ng ating mahal na Panginoon. Ilang mga kapatiran, mga minamahal, na nagpapadala ng kanilang text message, chat message, mga minamahal, at sila po'y nagtatanong kung bakit wala po ang ating programa. Kaya kami po'y humihingi ng paumanhin sa lahat po ng ating minamahal na mga taga-subaybay. At sa oras dito, minamahal, ihanda po natin ang ating pong mga ballpen, ang ating pong mga papel, at ang ating pong mga Biblia, mga minamahal. Tayo po'y muli mag-aral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. And let's talk about the topic, 8 ways how to get closer to God. Ito po ay part 2 na po ng ating series, mga minamahal, at last week po, yung part 1 nito, mga minamahal ko, ay ating na-discuss yung 4, mga minamahal. Ito po ay 8 paraan kung paanong tayo po ay maging malapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, literally, bilang ama, mga minamahal, bilang magulang, napakahalaga na malapit sa atin ang ating mga anak. Ganon na ganon din po sa ating paglilingkod. It is very important yung ating paglilingkod na tayo po ay maging intimate, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Word intimate, that is intimacy, mga minamahal, it means closer. Yung nearness natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napakasarap maglingkod kapag ikaw ay, mga minamahal, malapit sa ating mahal na Panginoon. Ang iyong commitment, ang iyong relationship sa ating mahal na Panginoon ay talagang malapit, mga minamahal. Makikita po natin yung ating paglago, sapagkat kapag tayo po ay malapit sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ang ating paglilingkod ay magiging malago, mga minamahal. Ang sabi rito, in order to grow spiritually
and be mature in faith, we must draw near to God and get closer to Him. Kung gusto po nating lumago tayo spiritually, mga minamahal, at maging mature tayo sa pananampalataya, ibig sabihin, maabot natin ang pamantayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, we must draw near to God and get closer to Him. Lumapit tayo sa Panginoon at maging malapit tayo sa paglilingkod sa Kanya. Ang una nating pinag-aralan, mga minamahal, sa part 1, amen, yung first reason to get closer to God, o first way to get closer to God is read and meditate the Scriptures. Yun po ang ating unang pinag-aral. Ito po ay ating diniscuss. Kaya kung gusto po ninyong mapanood yung ating part 1, mga minamahal, ay hanapin na lamang po ninyo sa ating pong mga record po, mga minamahal, na save na mga previous preaching natin, mga minamahal, sa ating pong mga Facebook page at saka sa ating YouTube channel. Yung pangalawa naman ay be consistent in prayer. Yun po ang pangalawa. Ang pangatlo ay participate in a church service and fellowship. Napakahalaga po niya na tayo po ay makipag-participate sa ating pong mga banal na gawain, palaging dumalo. Ang pangatlo, mga minamahal, yung lang pong pangatlo, participate in church service and fellowship. Yung pang-apat, obey God's commandment. Mga minamahal, sumunod sa kautusan ng ating mahal na Panginoon. Yun po ang pang-apat. Tayo po ay narito na po, mga minamahal ko, sa panglima. Amen? Yung panglima, ito po ay practice forgiveness. The way, ika-apat o ikalimang paraan to get closer to God is we need to practice forgiveness, mga minamahal. Kailangan sanayin natin ang ating mga sarili, mga minamahal, sa pagpapatawad sa mga tao na nagkakasala sa atin, because we are living in this imperfect world with imperfect person. Sometimes hindi maiwasan na may mga naglo-look down sa atin, sometimes hindi maiwasan may mga minamahal discrimination na nangyayari sa ating pong paglilingkod. Although na tayo po ay naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, sometimes pinapahintulutan ng ating mahal na Panginoon yung mga discrimination, yung mga naglo-look down sa atin, mga minamahal, to test our forgiveness in our heart, yung handa tayong magpatawad sa ating mga puso. That's why we need to practice, mga minamahal, to forgive to those who, mga minamahal, mga taong to those who hurting us, doon sa mga taong nakakapanakit sa atin. Ang sabi rito, always include into your prayers that God always prepare our heart to forgive. Every time we pray, kailangan isama natin sa ating mga panalangin na mahal na Panginoon, prepare our heart to forgive to those who hurting us. Palagi mong ihanda, Panginoon, ang aming mga puso upang magpatawad sa mga tao na nakakagawa sa amin ng kasalanan, doon sa mga taong nakakapanakit sa amin. We need to include it, mga minamahal, in our prayers. Kailangan isama natin yan sa ating pong mga pananalangin. Every time we pray, mga minamahal, every time na tayo po'y lumalapit sa presensya ng mahal na Panginoon, isama natin na, Lord, i-prepare mo palagi ang aming puso. Ihanda mo palagi ang aming puso sa pagpapatawad, mga minamahal, doon sa mga taong nagkasala sa amin, nakagawa sa amin ng pagkakamali. Amen? Kagaya po yan ng ating mahal na Panginoon. So, ang ating perfect pattern, wala pong iba ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang Panginoon, mga minamahal, speaking of forgiveness, perfect na example, ang ating mahal na Panginoon regarding sa pagpapatawad. For how many times na siya po ay persecute? For how many times na siya po ay pinorsiken? Imagine, mga minamahal, amen, ang purpose bakit ang Panginoon ay bumaba ng lupa galing sa langit, amen, He left His mighty throne in glory. Ang purpose ng mahal na Panginoon ay para sa bansa ng Israel, para sa mga lipi ng Israel. Pero magulat ka, mga minamahal, yung reason bakit siya bumaba ng langit, iniwanan niya ang kanyang trono sa langit, yun pa ang nag-forsaken sa kanya, yun pa ang nag-reject sa kanya, at yun pa ang mga taong nagpapako sa kanya sa krus. Amen? Pwedeng gumanti ang mahal na Panginoon. Amen? Kasi may kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon upang puksain silang lahat. Pero mga minamahal, pinili ng mahal na Panginoon ang pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa Kanya upang ang kanyang mga gawa ay maging mabuting halimbawa para sa atin. Yan na po yung sinasabing, kung ang Diyos nga ay nagpatawad, sino tayo para hindi magpatawad sa mga tao na nagkakasala sa atin? So we need to practice
forgiveness, mga minamahal, isa po yan sa paraan upang maging closer tayo, mga minamahal, maging intimate yung ating relationship sa ating mahal na Panginoong Jesucristo once we practice forgiveness. Ang sabi rito, mga minamahal, forgiveness is a central to Christian teaching. Ito po, mga minamahal, ang sentro sa turok ng pagiging Kristiyano. Kailangan, mga minamahal, matuto tayong magpatawad sa mga tao na nagkasala sa atin. Sapagkat sabi ng Biblia, kailanman na hindi natin masusumpungan ang kapatawaran na galing sa Panginoon kapag hindi bukas ang ating mga puso sa pagpapatawad sa mga tao na nagkasala sa atin. Amen? So hindi po natin, kailangan po natin palaging i-expect na meron pong mga tao na magkakamali sa atin, mga minamahal. Katulad na kung minsan tayo po, mga minamahal, ay nagkakamali sa ating kapwa. Kaya nga po, lumalapit tayo upang humingi ng tawad. Amen? Kung tayo po ay lalapitan at may mga taong lalapit sa atin at humihingi ng patawad sa ating pong sa kanila pong mga pagkakasala, we need to prepare always, need to prepare our heart, mga minamahal, to forgive. Ang sabi rito, yung pagpapatawad daw po, ito po ay sentro ng Christianity teaching. Amen? Ito po ay mariin din pong itinuturo, mga minamahal, na tayo po ay magpatawad. We need to choose always to forgive, mga minamahal. Kailangan palagi nating piliin ang pagpapatawad sapagkat wala tayong pagkapanapanalo, mga minamahal. Lugi tayo, talo tayo kung tayo po'y magtatanim ng galit. Siyempre kapag hindi ka magpatawad, it means nagtatanim ka ng galit, nagtatanim ka ng puot, nagtatanim ka ng paghinanakit, nagtatanim ka, mga minamahal ko, ng silakbo sa iyong puso, sa iyong damdamin. Kaya ang sabi ng Biblia, kapag hindi ka magpatawad, it means nagtatanim ka ng galit. So ang sabi ng Biblia, ang sino mang nagtatanim ng galit ay kahalintulad, ang pagtatanim ng galit ay kahalintulad ng pagpatay, mga minamahal ko, ng tao. So ibig sabihin, ang puso ng tao ay napakarumi kung tayo po hindi nagpapatawad sa mga tao na nagkasala sa atin. And then, mga minamahal, paano tayong magiging malapit sa ating relasyon sa ating pinakamamahal na Panginoon kung tayo nagtatanim ng galit? Paano magiging malapit, mga minamahal, magiging intimate yung ating commitment, yung intimate yung ating relationship sa ating mahal na Panginoon? Ang puso natin, mga minamahal, ay punong-puno ng paghinanakit, punong-puno ng pagtatampo, punong-puno ng galit ang ating mga puso. So, ibig sabihin, marumi ang ating mga puso. So, paano tayo magiging close sa ating mahal na Panginoon? Paano tayo magiging intimate sa ating mahal na Panginoon? Mga minamahal, kung ang puso natin ay marumi. Take note, mga minamahal, forgiveness is a central Christian teaching. Ito po yung sentro ng turo, mga minamahal ko, sa pananampalataya ng mga Kristiyano. Reflecting God's forgiveness toward us. Makikita natin yung pag-reflect. So doon tayo tututok kung paano tayong pinatawad ng ating mahal na Panginoon para magkaroon tayo ng idea, mga minamahal, kung gaano importante, kaimportante ang pagpapatawad. Amen? Gaano ba tayo karumi noon? Gaano ba tayo kamakasalanan noon? Gaano ba ang ating mga pagkakamali? Ilang beses na ba nating sinaktan ang ating mahal na Panginoon? Pero makita mo, mga minamahal, yung pagpapatawad ng Diyos ay consistent. Tuloy-tuloy ang pagpapatawad ng ating pinakamamahal na Panginoon. May mga pagkakasala tayong magaan, pinapatawad tayo ng Panginoon. May mga pagkakasala tayong mabigat, kapag kinukonfess natin sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, lahat po ng ating mga pagkakamali, sapagkat sabi ng Biblia, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all filthiness, from all, mga minamahal, wickedness. Lilinisin tayo ng mahal na Panginoon if we confess our sin. Kaya ang ginagawa natin, mga minamahal, humihingi tayo ng tawad sa mahal na Panginoon at tayo po ay pinapatawad naman ng ating mahal na Panginoon sapagkat ang Diyos natin ay Diyos na mapagpatawad. So ibig sabihin, kung tayo po ay pinatawad sa lahat ng ating karumihan, kung tayo po ay pinatawad sa lahat ng ating kasalanan, kung tayo po ay pinatawad sa lahat ng ating kalikuan, kung tayo po ay pinatawad sa lahat ng ating pagkakamali, mga minamahal, sino tayo para hindi magpatawad sa mga tao na nagkakasala sa atin? Kaya nga po sinasabi natin na kailangan nating palaging isama sa ating mga prayers na, Lord, ihanda mo palagi ang aming puso sa pagpapatawad sa mga tao na nagkasala sa amin. Sapagkat mapapalayo tayo masyado kung hindi tayo magpapatawad sa mga tao
na nagkasala sa amin. If we refuse to forgive one another and continuing harbor bitterness in our heart, mga minamahal, ang sabi ng banal na Biblia, kapag patuloy po tayong, mga minamahal, magkaroon ng galit at ating, mga minamahal, iwaksi, if we refuse to forgive, kapag ating tanggihan ang pagpapatawad, mga minamahal, sa mga tao na nagkasala sa atin, we continuing harbor bitterness in our heart. Patuloy nating hinahayaan na ang puso natin ay maging daungan ng galit. Ginagawa mong pier ang puso mo ng galit, ng bitterness, ng pagtatampo, ng puot, ng galit, mga minamahal. Ginagawa mong pier. Alam po ninyo yung pier, ito po'y daungan ng mga barko. Yung mga daungan ng mga barko, doon dumadaong sa pier, mga minamahal. So sabi ng Biblia, huwag nating hayaan ng puso natin ay maging daungan ng galit. Huwag nating hayaan ng puso natin ay maging daungan ng puot. Huwag nating hayaan ng puso natin ay maging daungan ng kapaitan. Huwag nating hayaan ng puso natin ay maging daungan ng pagtatampo. Bakit? Ang puso natin, dito nananahan ang Espiritu ng mahal na Panginoon. Amen? Ito ang trono ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung tayo may po, tayo po'y may galit, ang puso natin ay marumi. So sabi ng Biblia, kailanman ang Espiritu ng Panginoon ay hindi nananahan sa pusong marumi, sa pusong may galit, sa pusong may puot. Nagigrieve ang Holy Spirit, mga minamahal, kapag ang puso natin ay punong-puno ng paghinanakit sa ating mga kapwa. So sabi ng Biblia, huwag nating hayaan, mga minamahal, according sa ating pinag-aaralan, huwag nating hayaan ang puso natin ay maging daungan ng galit at ng puot. Kailangan nating magpatawad. Amen? Kapag tayo po ay hindi magpatawad, we can be tortured and tormented. Totoo po yan. Yung hindi nagpapatawad, mga minamahal, sabi pa nga ng aking narinig, madali pa raw siyang makatulog, mga minamahal ko, kung pagod. Amen? Kung gutom. Pero kapag mayroon siyang galit, hirap siyang makatulog. Yan po, mga minamahal ko, ang totoo. At mga minamahal, in our own experience, hindi tayo napapakali. Lalong-lalo na tayo pong mga Kristiyano. Siguro sa mga unbeliever, easy lang sa kanila. Natural lang sa kanilang magtanim ng galit, ang magtanim ng puot. Meron nga po kung naririnig, mga minamahal, kapag nagagalit, sabi niya, mga minamahal, hanggang kamatayan, hindi kita papansinin. Hanggang kamatayan, hindi kita kakausapin. Hanggang kamatayan, hindi kita mapapatawad. Grabe naman po yun. Yan po ay ugali ng mga taong walang alam, mga taong mangmang sa salita ng Panginoon. Pero para sa atin na nakakaunawa sa salita ng mahal na Panginoon, mga minamahal, we need to pray that the Lord always, mga minamahal, prepared our heart to forgive to those who hurting us. Kailangan ihanda natin ang ating puso sa pagpapatawad. Ephesians chapter 4, verse 32. Ano po ang sinabi ng banal na Biblia? Basahin natin ang salita ng Panginoon. At magmagandang loob kayo sa isa't isa. Mga mahabagin, mangagpatawaran kayo sa isa't isa. Yun po ang turo ng Biblia. Magmagandang loob kayo sa isa't isa. Amen? Maging mahabagin kayo sa isa't isa. Mangagpatawaran kayo sa isa't isa. Gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Sa English version, basahin po natin mga minamahal ang Biblia. Be ye kind one to another, tender-hearted, sabi ng Biblia, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. We need to forgive one with another as Christ hath forgiving us, mga minamahal. Magpatawaran tayo sa isang isa. Mga minamahal, sabi ng Biblia, kung papaanong si Kristo ay nagpapatawad sa atin. Kaya wala tayong reason para hindi magpatawad. Gaano man po kabigat ang kanyang ginawa sa ating kasalanan, gaano man ka-immoral ang ginawa niyang kasalanan sa atin, kapag tayo po ay umiibig na sa Panginoon, the Lord change our heart. Hindi na po ito, mga minamahal, puso na matigas. Sabi ng Biblia, ang inyong mga puso ay papalitan ko ng pusong may laman. Amen? Dati-rati ang puso natin ay matigas. Hindi tayo marunong magpakumbaba. Hindi tayo marunong magpatawad. Hindi tayo marunong tumanggap ng pagkakamali. Nagtatanim tayo ng galit at puot, habang buhay nating dinidib, kinikimkim ang galit. So sabi pa nga ng mga una nating pinag-aralan, kapag tayo po'y nagtatanim ng galit sa asawa mo, nagtatanim ka ng galit sa anak mo, nagtatanim ka ng galit sa mga kapwa mo mananampalataya, nagtatanim ka ng galit sa preacher dahil tinamaan ka ng preaching, nagkakaroon ka ng sama ng loob, nagagalit ka, mga minamahal, sa mga manggagawa dahil naturuan ka,
Mga minamahal, nagtatanim ka ng galit. Mga minamahal, ang pagtatanim ng galit ay kahalintulad sa pag-aalaga ng halimaw. At kung ikaw ay may galit, mga minamahal, kahintulad, mga minamahal, ng puso mo, ay inaalagaan mo ang galit na yan. The more na hindi ka nagpapatawad, the more na yung halimaw na yan sa puso mo ng galit, mga minamahal, ang siyang lalamon sa iyo pagdating ng huli. Ibig sabihin, ito ang magiging dahilan upang ikaw ay mapahamak. Ang pang-anim po, mga minamahal, yung pang-5 ay practice forgiveness. Yung pang-6 ay seek humility. Hanapin natin, mga minamahal ko, yung pagpapakumbaba, sapagkat napakahalaga po, mga minamahal, ng pagpapakumbaba. Ang sabi ng Biblia, if my people called by my name and seek my face and humble themselves, amen, magpakumbaba sa kanila pong mga sarili, sabi ng Biblia, mga minamahal, I will heal their land and forgive their sin. Kapag tayo po'y magpakumbaba, unang-una sa mahal na Panginoon, mga minamahal, kakalimutan niya ang lahat ng ating pagkakasala. At sabi ng Biblia, pagagalingin niya ang lahat ng ating pong mga karamdaman, sakit sa ating mga kaluluwa, at the same time, sakit sa ating mga pisikal na katawan, yan po ay pagagalingin ng Panginoon. Kapag hanapin natin ang kanyang mukha at tayo po ay magpakumbaba sa kanya, tayo po ay manalangin, sabi ng banal na Biblia, talikuran, amen? Talikuran, turn away from all our wickedness. Sabi ng Biblia, He will heal their land and forgive our sin. Mga minamahal, humility is a virtue. Ito po ay, mga minamahal, isang mabuting katangian ng isa pong mananampalataya. It is repeatedly emphasized that humility is valuing others above ourselves. That is word humility, valuing. Ang sabi nito, it is repeatedly emphasized, mga minamahal, that humility is valuing others before ourselves. Mga minamahal, yung pahalagahan, amen? Pahalagahan ng iba, unahin ng iba, pahalagahan ang iba bago ang ating sarili. That is word humility. It is repeatedly emphasized. Mga minamahal, according to the Bible, palagi pong itinuturo sa atin na ang pagpapakumbaba ay mahalaga. Kung papaanong mahalaga ang pagpapatawad ng mga tao na nagkakasala sa atin. So napakahalaga din po ng pagpapakumbaba. Amen? Kaya sabi pa nga ng banal na Biblia, mga minamahal, it is repeatedly emphasized that valuing others above all, mga minamahal, ourselves, and looking first the interest of others, that is word humility. Basahin natin Philippians chapter 2 verse 3 up to verse 4. Napakahalaga po ng pagpapakumbaba. Mga minamahal, diyan po tayo kinalulugdan. Sabi ng Biblia, the Lord resisted the proud, but He give grace to the humble. Ang Panginoon, Kanya pong, mga minamahal, kinamumuhian. Amen? Nagagalit ang mahal na Panginoon doon sa mga palalo, doon sa mga mapagmataas, mga minamahal. Malayo ang Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-iingat ng Diyos, ang presensya ng Diyos, ang biyaya ng Diyos ay malayo doon sa mga palalo at mapagmapuri sa kanilang mga sarili. Ngunit doon sa mga mapagpakumbaba, sabi ng Biblia, He give grace to the humble. Amen? Kaya't ang utos ng mahal na Panginoon, kailangan tayo po ay maging mapagpakumbaba. Mga minamahal, ano man ang posisyon na ating kinatatayuan. Amen? Ano man ang posisyon na ating kinalalagyan. Wala pong dahilan para tayo po, mga minamahal ko, ay maging mapagmataas. Just like our beloved Jesus Christ. Sabi ng Biblia, He humbled Himself unto the cross. Amen? Kanya pong siya po'y nagpakumbaba hanggang sa cross ng Kalbaryo. Start from the very beginning, mga minamahal ko, yung journey ng ating mahal na Panginoon, yung ministry ng ating mahal na Panginoon, wala siyang ibang ipinakita, mga minamahal, kundi ang mabuting halimbawa katulad ng pagpapakumbaba ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Maging hanggang sa krus ng Kalbaryo, ipinakita ng Panginoon ang kanyang pagpapakumbaba, mga minamahal. Ang sabi niya, mga minamahal, Ama ko, hayaan mo ang kopang ito ay huwag maganap sa akin. Ngunit hindi ang aking kalooban ang aking nais, kundi ang kalooban mo ang maganap sa aking buhay. That is humility. Pagpapasakop niya sa kanyang Ama, mga minamahal, bilang tao. Ganon din naman po tayo. Unang-una, tayo po'y nagpapasakop sa mahal na Panginoon.
Pangalawa, tayo po'y nagpapasakop sa mga turo, sa aral ng ating mga magulang sa Panginoon. Beloved pastor, beloved assistant pastor, ganoon din naman sa mga beloved children, down sa mga ordained preachers, down sa mga preachers, down sa mga full-time workers, mga minamahal, amen. Meron po tayong church government, amen. Yung church government natin, amen, kailangan matuto tayong magpakumbaba. Amen? Kung sino po ang ahead sa atin, kung sino po ang mas mataas sa atin, na katungkulan na ilinagay, sapagkat ang mga katungkulan yan, hindi po tao ang naglagay. Maniwala po kayo, mga minamahal. Ang Panginoon ang nag-establish ng posisyon. Ang Diyos ang naglalagay ng posisyon. Amen? Ang Diyos din ang kumukuha ng posisyon. Kaya nga po, mga minamahal, ang posisyon ngayon ng ating mga magulang sa Panginoon, Diyos ang nagbigay tibay niyan. Diyos ang nagtatag niyan. Ang posisyon ng mga beloved children as of now, bilang extension ng ating mga pastor, ang ating mahal na Panginoon ang nagbigay tibay at nagtatag ng kanila pong katayuan, ng kanila pong posisyon. Ano man ang kanilang posisyon sa iglesia ng Panginoon. Ganon din ang mga ordained preacher. Mga minamahal, Diyos ang nagtatag ng mga posisyon nila sa mga beloved preachers natin na assign sa mga designated outreach, mga minamahal. Hindi po sila ang nag-appoint ng kanilang sarili. Sila po ay inordinahan ng ating mga magulang sa Panginoon, mga beloved children. Sila ang ilinagay ng Panginoon upang mamahala. So we need to humble ourselves sa mga authority na ibinigay ng ating mahal na Panginoon doon sa mga beloved full-time workers. Mga minamahal, kahit sabihin natin ay mga bata pa ang mga full-time workers, pero we need to respect them. Bakit po? Diyos ang nagbigay sa kanila ng posisyon. At napakahalaga na tayo po ay maging mapagpakumbaba, mga minamahal, kahit kanino. Maging sa ating mga magulang, sa ating pong mga kapatid, napaka-importante na i-apply natin. We need to practice humility, mga minamahal, in our lives. Ang sabi ng Philippians 2 verse 3 after verse 4, ano pong sabi ng Biblia? Huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, pagpapataas, kundi sa kababaan ng pag-iisip. That is word humility, kababaan ng pag-iisip. Dahil ang pagiging mapagpakumbaba ay nagmumula sa ating pong mga kaisipan. Amen? Kapag mga minamahal, naka-input sa ating mga puso, sa ating isip, naka-input, mga minamahal, yung importance ng humility, sa puso natin, naka-input yung importance of humility, mga minamahal, pilit nating ipapamuhay. Amen? Sa ating paglilingkod in our Christian journey, pilit nating i-apply, pilit nating gagawin, pilit nating ipapamuhay ang pagpapakumbaba. Although na may kapasidad kang para magmalaki, may kapasidad kang para magmayabang, may kapasidad ka, mga minamahal ko, para maging palalo dahil cum laude ka, summa cum laude ka, amen? Dahil ikaw ay, mga minamahal, maraming propesyon, amen? Kumbaga, sapat na sana para magmalaki ka. Pero sabi ng Biblia, anuman ang nasayo, yan ay hindi galing sa'yo. Itanim natin sa ating isip, sa ating puso, anuman ang iyong naabot, anuman ang iyong kalagayan, anuman ang meron ka, hindi sapat yan para ipagmalaki mo. Dapat ay maunawaan mo ng anumang meron ka, ito'y biyaya at galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Kaya hindi ka pwedeng magmayabang dahil hindi ka isinilang na ganyan. Ikaw ay nakaabot, mga minamahal, sa ganyang katungkulan, sa ganyang posisyon dahil may Diyos na nagpala sa iyo. May Diyos na nagbindisyon sa iyo. Kaya hindi mo pwedeng ipagmalaki ang iyong posisyon. Hindi mo pwedeng ipagmayabang, mga minamalang edukasyon na iyong naabot. Hindi mo pwedeng ipagmalaki ang iyong kayamanan. Hindi mo pwedeng ipagmalaki ang mga bagay na iyong napundar. Amen? Sapagkat yan ay pansamantala lamang. Karunungan, kaalaman, kayamanan, yan ay pansamantala lamang po, mga minamahal. Amen? Kaya sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, kailangan matuto tayong magpakumbaba. Hanapin natin, mga minamahal, amen, ang pagpapakumbaba at ito'y ating ipamuhay. Sabi pa nga ng banal na Biblia, mga minamahal, ang mga mayayaman ay huwag magmapuri sa kanilang kayamanan. The rich man, amen, ang sabi pa nga ng banal na Biblia, glory for not for his riches. Ang mga malalakas, huwag magmapuri, amen. The mighty man, glory not for their might. Amen. The wise man, glory not for their wisdom.
Ang mga matatalino, huwag magmapuri sa kanilang katalinuhan. Ang mga mayayaman, huwag magmapuri sa kanilang kayamanan. Ang malalakas, huwag magmapuri sa kanilang kalakasan. Bakit po, mga minamahal, ang mga bagay na yan ay pansamantala lamang. Mas binibless ng Panginoon yung mga taong nagpapakumbaba. Amen? Sabi pa nga ng banal na Biblia, the Lord give grace to the humble. Basahin natin, mga minamahal, tuloy-tuloy ang Biblia. Mga minamahal, anuman sa magitan ng pagkakampi-kampi o sa magitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip, na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa sa kanyang sarili. Amen? Ipalagay, ang sabi ng Biblia, huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Huwag nating isipin na mas magaling tayo sa kanila. Huwag nating isipin na mas matalino tayo sa kanila. Huwag nating isipin na mas may kapasidad tayo sa kanila, mas may kakayahan tayo sa kanila. Sapagkat ang mahal na Panginoon, kapag pumipili ng kanyang kinakasangkapan, ang tinitingnan ng Panginoon ay ang kanilang puso. Kaya sometimes magtataka ka, mga minamahal, bakit siya ang ginamit na mas magaling naman ako sa kanya? Merong ganun po, mga minamahal. Bakit siya ang song leader? Mas magaling naman ako. Bakit siya ang ginamit na mas marunong naman ako, mas may pinag-aralan naman ako, no? Mga minamahal, ang ginagamit ng Panginoon, hindi sukatan ng galing, hindi sukatan ng edukasyon. Pagdating sa paggamit ng Panginoon sa kanyang totoong at banal na gawain, hindi sukatan ang pagiging professional, hindi sukatan mga minamalang kapasidad, hindi sukatan ang edukasyon na yung naabot. Ang sukatan dito, alam po ninyo kung ano? Mga minamahal, yung puso na handang magpakumbaba, yun po ang hinahanap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tingnan mo, nung piliin ng mahal na Panginoon yung next king, mga minamahal of Israel, sapagkat na-displease ang mahal na Panginoon kay King Saul. Kaya kailangan ng mahal na Panginoon mag-prepare ng isang tao, mga minamahal, for the replacement, mga minamahal, for a king of Israel, sapagkat nung unang mga panahon, mga minamahal, Diyos ang pumipili ng magiging hari. Kaya, mga minamahal, sabi ng mahal na Panginoon kay Prophet Samuel, pumunta ka sa bahay ni Isay. May mga anak si Isay. Isa sa mga anak ni Isay ang aking pinili upang maging hari, bagong hari, kahalili ni Haring Saul. Alam po ninyo, pumunta si Prophet Samuel sapagkat sabi ng Biblia, ang aking pipiliin, sabi ng Panginoon, siya ang bubuhusan mo ng langis. Nakita po mga minamahal ni Prophet Samuel ang mga anak, mga minamahal ko ni Isay. At nakita niya, mga minamahal, ang isang lalaki, amen, na panganay na anak, mga minamahal ni Isay, isang makisig, mataas, guwapo, matipuno. Mga minamahal, sabi ni Samuel, maaring ito na ang pinili ng Panginoon. Noong kanyang ninapitan, ang Panginoon ay nangusap sa kanya, hindi yan ang aking pinili. The Lord, mga minamahal, was rejected. Reneject ng mahal na Panginoon yun, napili. Mga minamahal ni Samuel. At ang sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, ang sabi ng Panginoon, amen, men look it on the outward appearance, but the Lord look it on the heart. Ang tao, tumitingin sa panglabas na anyo. Amen? Ngunit ang Diyos ay tumitingin sa puso ng tao. Amen? Kaya nagtanong si Samuel, meron pa ba siyang ibang anak? Mga minamahal, ang sabi ni Isay, meron pa. Siya'y naroon na nag-aalaga ng tupa. Tawagin ninyo sila at sila'y padaanin mo sa aking harapan. At si David nga po ang pinili, mga minamahal, na bagong hari ng bansa ng Israel. So makita mo, mga minamahal, kahit po sa pagpili ng hari, puso palagi ang tinitingnan ng ating mahal na Panginoon. So hindi natin pwedeng ikumpara ang ating sarili. Hindi natin pwedeng sabihin na mas magaling ako. Amen? Mas karapat dapat ako, mga minamahal. Diyos ang pumipili kung sino ang karapat dapat sa kanyang kalooban. Kaya ang pang-pito, mga minamahal, ang sabi ng banal na Biblia, yung pang-pito ay live a life, mga minamahal, with the gratitude. Mamuhay tayo, mga minamahal, na punong-puno ng pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Yung pang-lima, mga minamahal, practice forgiveness. Yung pang-anim, seek humility. Yung pang-pito, mga minamahal, we need to live our life, mga minamahal, with gratitude. Mabuhay tayo ng ating buhay ay punong-puno ng pagpapasalamat. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Gusto ng mahal na Panginoon, turuan tayong magpatawad. Ang gusto ng Panginoon, turuan tayong magpakumbaba. Ang gusto ng Panginoon, turuan tayo,
mga minamahal na palaging mamutawi sa ating mga labi ang pagpapasalamat. Gaano man kahirap ang ating dinadaanang pagsubok, ang nais ng Panginoon ay matuto tayong magpasalamat. Gaano man ang kawalan na ating dinaranas. Amen? Halimbawa ay mga minamahal, wala na tayong pang-upa ng ating mga bahay. Kailangan ang puso natin ay punong-puno ng gratitude, punong-puno ng pagpapasalamat. Ano man ang sitwasyon natin, minsan dumarating ang pagsubok, minsan dumarating ang kawalan, minsan dumarating ang kahirapan, dumarating mga minamalang mga suliranin. Ang gusto ng Panginoon, mamutawi palagi sa ating mga labi ang pagpapasalamat. Wala tayong pambayad ng kuryente, magpasalamat pa rin sa Panginoon. Wala tayong makain, huwag magrereklamo. Sapagkat sabi ng Biblia, napakaraming tao ng Israel ang hindi nakarating sa lupang pangako sapagkat ang puso nila ay punong-puno ng mga pagrereklamo. Full of disputings and murmurings yung kanilang mga puso. Kaya hindi sila nakaapak sa lupang pangako dahil sila ay puro reklamo. Instead na magpasalamat sa mahal na Panginoon, mga minamahal, reklamo ng reklamo. Kaya yung blessing ng mahal na Panginoon, lumalayo sa kanila. Dapat ay grasya. Amen? Ang nangyayari, disgrasya. Dapat ay pagpapala. Ang nangyayari ay pagpapalo, mga minamahal. Amen? Lalong lumalayo ang presensya ng ating mahal na Panginoon kapag ang puso natin ay punong-puno ng reklamo. Marami tayong comments, marami tayong criticism, punong-puno tayo ng reklamo, hindi tayo lalago. Maniwala kayo, ang lahat ng Kristiyano na punong-puno ng criticism sa kanilang puso, lahat ng Kristiyanong punong-puno ng komentaryong mga minamahal, lahat ng Kristiyanong punong-puno mga minamahal ko ng reklamo sa kanilang mga puso, hindi po kayo lalago. Mananatili kayong bata sa pananampalataya. At kapag kayo'y manatiling bata sa ipinyong pananampalataya, hindi kayo makaabot sa pamantayan ng ating mahal na Panginoon. Kapatid, maaring isa yan ang maging dahilan upang hindi tayo makapasok sa kaluwalhatian ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. So ang gusto ng mahal na Panginoon, live our life with full of gratitude. Ang gusto ng Panginoon, mabuhay tayo sa mundong ito. Napakasaya mabuhay kapag ang puso mo ay punong-puno ng pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi rito, cultivate the habit of thankfulness. Amen? Cultivate the habit of mga minamahal, thankfulness. Ating pong i-cultivate, bungkalin natin. Amen? Siyempre, kapag ikaw ay may lupa, before ka magtanim, mga minamahal ng kahit anong tanim, you need to cultivate the soil para po maging fertile ang lupa. That is the reason why yung mga farmers, kinukultivate nila ang lupa, mga minamahal, for the reason na maging fertile ang lupa, maging mabuhaghag ang lupa, dahil kapag ang lupa ay mabuhaghag, mga minamahal, bubungkalin, madali pong tumubo ang tanim, ang kanyang ugat ay madali pong bumaon sa lupa, at madali pong tumubo ang kanyang laman, mga minamahal, kagaya ng kamuting kahoy, mga minamahal at kamote, meron pong bumubunga. Kapag ito po ay mabungkal, amen, mga minamahal, ito po'y lalago ng maayos at mamumunga, mga minamahal ko ng maayos. So we need to cultivate the habit. Amen? Kailangan, ibig sabihin, maging habit natin yung pagiging thankful sa ating pinakamamahal na Panginoon. Even, mga minamahal, grabe po yung hirap, grabe po yung pagsubok. Yun po ang gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon eh. Dapat ay maunawaan natin kahit anong trials, thank you Lord. Kahit anong pagsubok, thank you Lord. Kahit anong problema, salamat pa rin sa ating mahal na Panginoon. Even though na ang tingin ng iba, we are not normal. Siyempre nga naman, magpapasalamat ka na sa pagsubok ka. That is not normal for them. That is not normal for them. Hindi po yung normal para sa kanila. Naghihirap ka na nga, magpapasalamat ka pa rin. Wala ka na ngang pambayad ng kuryente. Tapos magpapasalamat ka pa rin. Para sa kanila, it is abnormal. Pero para sa atin, mga minamahal, normal, kagaya ng ating pinag-aaralan, cultivate the habit of thankfulness. Amen? Ang gusto ng Panginoon, matuto kang magpasalamat. Alam po ninyo, kapag ang puso mo ay punong-puno ng gratitude, na kahit anong sitwasyon ang nangyayari, kapag ang puso mo ay punong-puno ng pagpapasalamat, kahit ano ang kahirapan na nagaganap, mga minamahal, ikaw ay magiging masaya at ang puso mo ay magiging payapa. Totoo po yan, mga minamahal. Kaya nga po para sa mga worldly, sa mga taong walang alam, sa mga taong mangmang sa salita ng Panginoon, mga minamahal, para sa kanila abnormal ang kagaya nating mga Kristiyano. Eh syempre nga naman, magpapasalamat ka pa kahit naghihirap ka. Amen? Wala ka ng pambayad ng upa sa bahay, wala ka ng budget sa pagkain, thank you pa rin.
Amen? Kahit ikaw ay natanggal na ng trabaho, thank you pa rin. Wala nang laman ang iyong bank account, thank you pa rin, mga minamahal. Amen? Nagkaroon ka ng mabigat na mga problema. Amen? Nagkaroon ka ng kaso na hindi mo naman sinasadya. Tapos thank you pa rin. Pero alam po ninyo, mga minamahal, sabi ng Biblia, in everything give thanks. For this is the will of God. Basahin natin Colossians chapter 3, verse 16 up to verse 17. Ano po ang sinabi ng Biblia? Manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa magitan ng mga salmo at ng mga himno at ng mga awit na nauukol sa Espiritu. Magsiawit kayong may biyaya sa inyong mga puso sa Diyos. At anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. O, makita mo mga minamahal, amen? Na kahit pala may problema tayo, kagaya ng sinabi ng Biblia, meron ba kayong karamdaman? May mga sakit ba kayo? May mga problema ba kayo? Umawit kayo ng mga salmo at ng mga himno at mga awiting espiritual sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil yung mga makalangit na mga awitin, nare-relieve tayo, mga minamahal. Ang puso natin ay nare-refresh. Napapagaan ang bigat na ating mga pinapasan sapagkat kapag tayo po'y umawit ng mga salmo at mga awiting espiritual, mga minamahal, gawin natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang presensya ng Diyos, mga minamahal, ang siyang magmumotivate sa atin, ang magbibigay galak, kapayapaan, kalakasan sa ating mga puso. Kaya the more na tayo po ay umaawit, the more na tayo po ay nagpapasalamat kahit po may mga minamahal pangyayaring hindi kaaya-aya sa mga buhay natin, linuluwalhati pa rin natin ang Panginoon sa magitan ng pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Kaluluguran tayo ng ating buhay na Diyos. Amen? Kaya ang sabi rito, cultivate the habit of thankfulness, recognizing all the blessings come from God. We need to recognize all the blessings come from God. Kailangan, mga minamahal, pinapahalagahan natin. Amen? Bawat mga pagpapalang dumarating sa atin, huwag mong tutukan yung pagsubok na nangyari. Saka manghihina ka dyan. Yung problema na nangyayari, yung suliranin na nagaganap, yung kawalan na nagaganap, yung kakulangan na nagaganap, yung persecution na nagaganap, yung sometimes dinidiscriminate tayo na mga minamahal nagaganap sa mga buhay natin. Huwag nating pansinin yan kasi mga negatibo yan eh. Tutok tayo doon sa pagpapala ng mahal na Panginoon dahil doon magmumula ang ating kalakasan, kasiglahan sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Subukan mo buong araw, isipin mo yung problema. Isipin mo buong maghapon yung kahirapan. Isipin mo buong maghapon yung kawalan. Isipin mo buong maghapon yung pangungutya, yung pang-aapi, yung discrimination. Isipin mo buong maghapon, mga minamahal, yung mga suliranin. Amen? Yung mga pagsubok na dumarating sa buhay mo, yun ang isipin mo, mga minamahal. Ang mangyayari sa iyo, manghihina ka, manglulupaypay ka. Pero kung sa buong maghapon, amen, iwaksin mo ang mga problema sapagkat ang problema na yan ay may kalutasan sa tulong ng mahal na Panginoon. Focus ka doon sa blessing ni Lord. Focus ka doon sa kabutihan ng Panginoon. Focus ka kung paano kang pinagaling, kung paano kang binago. Doon ka mag-focus, mga minamahal, sa pag-iingat, sa proteksyon ng Panginoon, sa gitna ng panganib at kapahamakan. Doon ka pumokus, mga minamahal. Amen? Doon sa great reward na inihanda ng mahal na Panginoon, ang langit at buhay na walang hanggang. Doon ka tumutok. Amen? Doon tayo huhugot ng panibagong kalakasan galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang huli, mga minamahal, love not the money. Amen? Yung una nating pinag-aaralan, mga minamahal, is live a life, mga minamahal, full of gratitude, full of thanksgiving. Ang huli, mga minamahal, love not the money. Amen? Sapagkat loving of money is the root of all evil. Hindi po masama ang pera. Ang masama, yung ibigin natin ang pera. Amen? Yung magkaroon tayo ng pera, maganda po yun. Amen? Ang sabi rito, having of money is good. It help us to provide our daily needs. Mga minamahal, yung magkaroon tayo ng pera, sino ba naman nga naman ang ayaw ng pera? Lahat tayo gusto natin ng pera. Sapagat makakatulong ito para matugunan yung ating mga pangangailangan.
But loving of money is the root of all evil. Yun na po ang masama. Marami pong nahuhulog sa kapahamakan dahil sa pag-ibig sa salapi. Dahil sa kasakiman sa salapi. Amen? Papatay. Amen? Hindi nila iisipin kung sino ang masasaktan. Hindi nila iniisip kung sino ang mapapahamak. Basta magkamkam lang sila ng maraming salapi. Love of money is the root of all evil. Tinuturuan tayong maging sakim, mga minamahal ko, sa pera. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, nagiging Panginoon na natin ang pera. Kaya hindi pinapahintulutan ng Panginoon na tayo po'y umibig sa salapi. But loving of money, mga minamahal, is too dangerous and critical. Yung pag-ibig sa salapi ay mapanganib. Amen? At talagang hantong tayo, mga minamahal, sa kapahamakan. Loving of money have power, mga minamahal, to twist our love from our loving God. Yung pag-ibig sa salapi, kapag ang tao na umibig sa salapi, ang kanyang pag-ibig sa Diyos ay lalayo. Kaya nga sabi ng Biblia, on the last days, men shall be lovers of money. Amen? Men shall be lovers of pleasure. Men shall be lovers of themselves more than lovers of God. Sa huling mga araw, that's why, mga minamahal, sabi ng Biblia, mga minamahal, iniquity shall abound and the love of many shall wax cold. Lalaganap ang kasamaan sa ibabaw ng lupa at pag-ibig ng marami, mga minamahal ko, ay lalamig. Kasama na po doon sa word na iniquity, yung magkaroon tayo ng pag-ibig sa salapi. Loving of money, loving of pleasure, loving of ourselves, that is word iniquity. Kapag umibig ang tao sa salapi, kapag umibig ang tao sa kanilang sarili, kapag umibig ang tao sa kahilayan, mga minamahal, ang kanyang buhay, mga minamahal ko, ay papasok sa buhay na ikakapahamak. If that is word iniquity. Iniquity shall abound. Lalaganap ang kasamaan. Amen? Isang malaking kasamaan kapag ang tao ay mabalot ng tatlong ito. Pag-ibig sa pera, pag-ibig, mga minamahal, sa sarili, at pag-ibig sa kahilayan. Kapag ang tao ay umibig sa pera, sa sarili, at sa kahilayan, mga minamahal, magiging masama at karumal-dumal ang kanyang buhay. Amen? At ang sabi ng Biblia, ang nakakatakot pa nito, mas iibigin nila ang kahilayan, mas iibigin nila ang salapi, mas iibigin nila, mga minamahal ko, ang kanilang sarili more than loving of God. Mas iibigin nila ang mga bagay na ito kaysa sa pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo pong mga anak ng mahal na Panginoon, the Lord wants us to be aware. Magkaroon tayo ng malalim na awareness. Mga minamahal, ng pinakapangunahing pag-ibig, mga minamahal, ay nararapat sa ating mahal na Panginoon. Huwag mong ibigin ang sarili mo higit sa pag-ibig mo sa Diyos. Huwag mong ibigin ang pera higit sa pag-ibig mo sa Diyos. Huwag mong ibigin ang kahilayan higit sa pag-ibig mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi rito, 1 Timothy chapter 6 verse 10, last verse na po ito, mga minamahal, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Ang sino mang umiibig sa salapi, mga minamahal, ay gagawa ng kahit anong uri ng kasamaan. Amen? Manlalamang, papatay, mangdadaya, kahit ang kanyang sariling mahal sa buhay ay kayang ipahamak, mga minamahal, matugunan lamang ang kanyang malalim na pag-ibig, mga minamahal ko, sa salapi. Amen? Pagnanasa sa salapi. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Nasa pagnanasa ng iba ay nagiginsay sa pananampalataya at tinutuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Amen? Humahantong sa kalumbayan. Amen? Sabi ng Biblia, tinutuhog ang kanilang sarili ng maraming kalumbayan. Sa sobrang pag-ibig ng salapi, sabi ng Biblia, dahil sa pag-ibig ng salapi, naandyan ang lahat ng uri ng kasamaan, punong-puno ng pagnanasa. Ang iba'y nagiginsay, mga minamahal, sa pananampalataya, tumatalikod, nawawala, nahuhulog sa pananampalataya. That is word, nagiginsay sa pananampalataya. At ang nakakatakot nito, sila'y tinutuhog ng kanilang sariling mga minamahal kalumbayan. Hindi po napapabuti. Amen? Depresyon. Nagiging, mga minamahal, miserable ang buhay ng mga taong umiibig sa salapi. Kagaya ni Judas. Si Judas, umibig sa salapi, mga minamahal. Kaya nga niya po ipinagkanulo ang mahal na Panginoon sapagkat ang kanyang puso ay punong-puno ng pag-ibig sa salapi. Sobrang sakim si Judas. Meron pong isang babae, mga minamahal, na ibinubuhos sa paanan ng mahal na Panginoon ang isang
mga minamahal, albestro, isang mga minamahal, mabangong pabango, mga minamahal, mamahaling pabango. Ang sabi ng mahal na Panginoon, ang sabi ni Judas, huwag mong sayangin ang pabangong yan, sapagkat yan ay may pagbibili natin sa malaking halaga at maaaring ipamigay, pwede nating ipamigay sa mga nangangailangan, sa mga mahihirap. Amen? Yun lamang po ang kanyang alibay. Pero ang totoo, ang kanyang puso ay punong-puno ng pag-ibig sa salapi. Ninanakaw niya, sapagkat siya ay treasurer, ninanakaw niya yung mga nalilikom sa iglesia ng ating mahal na Panginoon. Kaya niyang gawin yun, mga minamahal. Bakit po? Ipinagkanulungan niya ang mahal na Panginoon within 30 pieces of gold. Ipinagpalit niya ang mahal na Panginoon sa 30 pieces of gold. Ibig sabihin, kung kaya niyang ipagpalit ang mahal na Panginoon sa 30 pieces of gold, kaya niyang nakawin at imbutin, mga minamahal, yung nalilikom nilang pera. Yung nililikom nilang pera ay gagamitin, mga minamahal, para sa ibang evangelization, pagpapalaganap ng salita ng Panginoon. Siya ang treasurer eh. Amen. Kung kaya niyang ipagkanulo ang ating mahal na Panginoon, within 30 pieces of gold, kaya niya ring imbutin yung pera na kanilang nalilikom. Amen? Ano pong nangyari? Sa sobrang pag-ibig ng salapi, pinagkanulo niya ang mahal na Panginoon. Amen? Noong kanyang ipinagkanulo ng mahal na Panginoon, mga minamahal, nagawa yun ni Judas sa sobrang pag-ibig sa salapi, because loving of money is the root of all evil. Nagawa niyang ipagkanulo ang mahal na Panginoon. Nung makita niya ang mahal na Panginoon, ipinako na sa krus, nakita ng kanyang dalawang mata na naghihirap ang mahal na Panginoon. Nakita ng kanyang dalawang mata kung ano ang hirap at pasakit na dinanas ng mahal na Panginoon. Nagkaroon siya ng malalim na guiltiness. Amen. Dapat sana ay hanggang pagsisisi lang siya, ay mapapatawad na siya ng malapang. Hindi siya na kontento. Anong ginawa ni Judas? Siya po ay nagpatiwakal. Tumalon po siya, mga minamahal, sa isang malalim na bangin. At pagtalon ni Judas sa malalim na bangin, mayroong matatalim na mga bato doon sa bangin. Ang sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, ang kanyang tiyan, amen, ay nahiwa at ang kanyang lamang loob, mga minamahal, ay lumabas. Brutal. Brutal na kamatayan. Kung isipin mo, hindi dapat yun nararapat sa isang apostoles na magkaroon ng ganoong brutal na kamatayan. Pero yun ay pinahintulot ng ating mahal na Panginoon upang ipamukha, upang ipaunawa sa bawat isa sa atin na ang kasakiman at labis na pag-ibig sa salapi ay ikakapahamak natin. Gusto mong yumaman, gusto mong magtayo ng bahay, gusto mong magkaroon ng sasakyan, gusto mong, mga minamahal, magkaroon ng mga appliances. Kung papaanong merong appliances ang iyong kapitbahay, naiinggit ka at gusto mong magkaroon din ng ganon. Amen. Magkakaroon ka ng pagkasakim. Amen. That is word covetousness. Kasakiman sa pera. Dahil kapag marami kang pera, mabibili mo ang lahat ng bagay. Amen? Ang nangyayari, mga minamahal, naghahanap ka ng trabaho. Ang nangyayari, nag-abroad ka, pumupunta ka sa ibang bansa. Mga minamahal, nawawalay ka sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa sobrang, mga minamahal, paghangad na yumaman. Kaya nga sabi ng Biblia, kayong mga nagmamadaling yumaman, mag-ingat kayo dahil baka masilo kayo sa bitag ng kaway. Yan po ang totoo. So ang nais ng mahal na Panginoon, huwag tayong iibig sa salapi. Kailangan natin ng salapi. Magkaroon tayo ng pera para sa ating mga pangangailangan. Pambayad natin ng kuryente, pangupa natin ng bahay, pamasahin natin sa pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, makapagbigay tayo, makatulong tayo sa mga pledges ng gawain ng Panginoon, makatulong tayo sa mga contribution, makapagbigay tayo ng tithes and love offering. Kapag may nakikita tayong proyekto ng iglesia, tulungan natin dahil dyan tayo tinawag, dyan tayo linagay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? So maraming bagay, mga minamahal, ang iba, masyado nilang pinapanginoon ang pera. Ngunit maraming bagay ang hindi kayang bilhin ng pera, ngunit kayang ibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ang sabi rito, what money can't buy? Ano po ang hindi kayang bilhin ng pera? Kaya bilang Kristiyano, maunawaan natin na mas mahalaga ang Diyos kaysa sa pera. Because there is many things that money can't buy. Meron pong mga bagay na hindi kayang bilhin, mga minamahal ng pera. Money can buy food, amen, but not the appetite. Mabibili ng perang ang pagkain, kahit gaano kasalap na pagkain, kayang bilhin sa Jollibee, sa McDonald's, mga minamahal ko sa Cindy's, sa mga Kentucky Fried Chicken, mga masasarap na mga pagkain, kayang bilhin. Pero ang hindi mabibili ng pera, yung gana sa pagkain. Na kahit gaano kasarap ang pagkain, kapag wala kang gana, hindi mo yan makakain. So, importante, mga minamahal, yung word na appetite. Kahit po hindi masarap ang ulam, kapag punong-puno ka ng gana,
masarap pa rin ang pagkain mo. So we can buy food but not the appetite. Ang sabi nito, money can buy bed but not a good sleep. Mabibili ng pera ang magarang higaan, makapal na foam, Sheraton bed, mga minamahal, mga first class na mga higaan, mamahaling higaan, mabibili yan ng pera, but not a good sleep, mga minamahal. Yung mabuting pagtulog, yung matutulog kang payapa, gigising ka ng payapa, yung matutulog ka na punong-puno ng kagalakan, gigising ka ng punong-puno ng kagalakan, yung punong-puno ka ng kapanatagan sa puso, napakasarap itulog, mga minamahal. Amen? Hanggang sa pagising mo. Tingnan mo ang mga Kristiyanong tapat na naglilingkod sa mahal na Panginoon, na nanalangin, nagpupuri bago matulog. Buong magdamag, mga minamahal, they sleep like a baby. Sila po'y natutulog katulad ng pagtulog ng mahimbing ng isang bata, mga minamahal, at gigising silang payapa at sagana. We can buy bed but not a good sleep. Sinong nagbibigay ng good appetite? Ang Panginoon. Sinong nagbibigay ng good sleep? Walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Money can buy luxurious car. Kayang bumili ng mga mamahaling mga sasakyan, mga branded na mga sasakyan, but not a joy and happiness. Hindi po ang kagalakan. Hindi po ang kapayapaan. Makabili ka ng magagarang sasakyan. Makabili ka ng mansyon. Makabili ka ng mga minamahal, mamahaling mga gamit. Amen? But not joy and happiness. Only God can give, mga minamahal, the joy and happiness of our heart. Amen? Kaya may mga bagay na hindi kayang bilhin ang pera. Money can buy elegant house. Mga mansyon, yung mga bagong estilo ng mga bahay ngayon, but not the contentment. Hindi po ang pagkakontento. Amen? Kaya, kailangan nating pumili. Sino bang mas mahalaga sa atin? Ang mga bagay ng mga material o ang ating mahal na Panginoon? Sabi ng Biblia, our God is the source of everything. Amen? Ano man ang kailangan mo kayang ibigay ng mahal na Panginoon. Tingnan po ninyo, mga minamahal. Si Haring Solomon, ang kanyang hiningi sa Panginoon ay bigyan siya ng pusong matalino. Amen? Heart, mga minamahal, with full of wisdom. Yun ang hiningi niya sa mahal na Panginoon. Pusong matalino, pusong pantas ang hiningi niya. Ang purpose niya is, mga minamahal, to manage God's people. Ma-manage yung tao ng Israel. Kaya, ganun din po ang inyong abang lingkod. Ang pinagpipray ko hindi pera. Ang pinagpipray ko hindi kayamanan. Ang pinagpipray ko hindi material. Bigyan ako ng Panginoon ng matalinong puso to manage God's people. Dahil hindi biro ang pag-manage. As a preacher, itinalaga ng mahal na Panginoon bilang nangunguna sa gawain ng Diyos. We need God's wisdom. Yung wisdom na hindi galing sa isip. Dahil yung perfect wisdom, yung wisdom na galing sa puso, mga minamahal. Yan po ang wisdom na kinalulugdan ng mahal na Panginoon. Si King Solomon, hindi siya humingi ng tagumpay laban sa kanyang kaaway. Hindi siya humingi, mga minamahal ko, ng kayamanan. Hindi siya humingi, mga minamahal ko, ng kasikatan. Anong anumang mga bagay. Ang hiningi niya ay katalinuhan sa kanyang puso, mga minamahal. Amen? Kaya siya'y kinalugdan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, Solomon, ang iyong hiningi ay aking kinalulugdan. Hindi ka humingi ng kayamanan. Hindi ka humingi ng tagumpay laban sa mga kaaway. Hindi ka humingi ng fame, ng mga minamahal, kumbaga kadungganan ba sa Bisaya. Hindi siya humingi ng kasikatan. Hindi mo hiningi ang mga bagay na ito. Ang hiningi mo ay karunungan ng puso. Sabi ng mahal na Panginoon, ibibigay ko sa iyo ang karunungan ng puso. Ngunit ang mga bagay na hindi mo hiningi ay ibibigay ko rin sa iyo, mga minamahal. Meron pang giveaway ang mahal na Panginoon. Ganon din dapat ang Kristiyano. Huwag tayong humingi na yumaman tayo dahil kapag ang hingiin mo sa Panginoon ay isang mabuting puso, malinis na puso, matalinong puso, pantas na puso, mga minamahal, yung fame, yung treasure, yung wealth, lahat, mga minamahal, ay pwedeng ibigay sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa oras nito, minamahal, tayo po'y lumapit sa banal na paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon para sa ating minamahal na mga kababayan na hindi pa po tumanggap, mga minamahal, sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sumunod po kayo sa aking panalangin. Ipikit po ninyo ang inyong mga mata, itaas ang inyong mga kamay. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Jesus, ako po ay narito. Nagsisisi sa aking mga nagawang kasalanan mula sa aking pagkabata hanggang sa mga oras nito. Patawarin mo ako, Panginoon, hugasan mo ako
sa pamamagitan ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay kasama ng aking buong sambahayan. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kami po'y manalangin para sa inyo. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat. Narito po kami, mahal na Panginoon, pinapanalangin po ang aming mga kababayan. Patuloy pong sumusubaybay sa iyong banal na gawain. Lalong-lalo na po ang aming mga Muslim brothers, mahal na Panginoon. Ikaw humipo sa kanilang mga puso, ipaunawang iyong kalooban. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng kanilang buong sambahayan. Sa pangalan ni Jesus, bless us, O Lord, bless us in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Purihin po at luwalatingin ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Meron po tayong 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang unang-una yung pananampalataya. Makinig ng makinig palagi sa salita ng Panginoon because faith cometh by hearing and hearing by the words of God. Sa ating patuloy na pakikinig, dumalo po tayo sa mga designated area, sa ating pong mga addresses, mga minamahal, sa ating pong mga outreach. Doon po kayo dumalo, makinig ng salita ng Panginoon at tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan po ng ating mahal na Panginoon. Yan po ang ikatlong reglamento ng kaligtasan. Ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, sapagkat ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus ang siyang ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang pang-apat ay bautismo sa magitan ng banal na Espiritu Santo. Sa mga oras nito, minamahal, tayo po'y dumako sa pananalangin para po sa ating pong mga pangangailangan, mga minamahal, para po sa ating mga kapatid na patuloy pong sumusubaybay. Ano man ang inyong mga prayer requests, mga spoken requests, mga minamahal, yung mga kahilingan natin sa Panginoon, ay atin po itong sambitin isa-isa. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Leading prayer for our beloved and honorable Pastor. Lord, have mercy upon us. Have mercy upon us, there is Jesus. Alam mo ang mga desire ng aming puso. Alam mo ang aming mga pangangailangan. And we believe that you are the God who supply all our needs according to your riches and glory. Nasa iyo ang lahat ng aming pangangailangan. Peace of mind, ayos na buhay, material, pinansyal, sa spiritual na mga pagpapala. Lahat ng ito ay sa iyo nagmumula. Ama, aming dalangin sa oras na ito. I-grant mo ang aming mga prayers sa lahat ng aming minamahal na mga kapatinan na patuloy pong sumubaybay. Ikaw ang magpatnubay, mag-ingat sa kanila. Palugin mo ang kanilang pananampalataya. Palalimin ang kanilang pag-ibig sa iyo. Patatagin ang kanilang pagtitiwala. Sa pangunang panalangin ng mahal na Pastor, bless us, O Lord, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. As a point of contact, mga minamahal, sa lahat po ng ating mga webcast viewers, ipatong po ninyo inyong mga kamay sa ating screen. Minamahal at sumunod po kayo sa aking panalangin. Mga minamahal, sabi ng banal na Biblia, effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Ang mainit at maningas na panalangin ng taong matuwid ay kapakipakinabang. Leading prayer for beloved honorable Pastor, ang Diyos ang magpapagaling sa inyong mga karamdaman sa pangalan ng Jesus. Manalangin po tayo. Amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat sa mga oras na ito, mahal na Panginoon, patnubayan mo kami. Samahan mo kami, mahal na Panginoon. Ikaw ang maglangi sa Diyos sa bawat isa. Maging daluyan kami ng iyong kapangyarihan. Leading prayer for beloved honorable Pastor, Lord. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay. Sa pangalan ni Jesus, anumang karamdaman, ikaw ang magpagaling. Sa mga problema, ikaw ang magbigay ng kalutasan. Cast out right now and bind the power of darkness. In the mighty name of Jesus, hallelujah, sickness be healed, infirmities cast out. Sa pangalan ni Jesus, leukemia, cancer, TB, diabetes, anumang hadlang sa aming paglilingkod, hadlang sa mga pagpapala, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at luwalatiin po ang dakilat banal na pangalan ng ating buhay na Diyos. Mga minamahal, salamat sa